Magsiluhod po ang lahat, tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Kunji. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Walang pasubali, humihingi siya ng ganti. Sa lahat ng mabuting gawa niya dito sa lupa, sa lahat ng pagkupkop at pagkalinga niya sa madla, sa patuloy niyang paglingap at patuloy niyang pagbibigay ng karapatang siya'y mahalin at magmahal din naman. Ang may pandinig ay nakarinig. Habang hinahanap mong matwid, may mga sagabal. Sapagkat katulad ng pagtungo mo sa isang dako, kung hindi mo pa alam ito, marami kang pagtatanungan, subalit hindi lahat ng napagtanungan mo ay totoong alam nila. Ngunit tinuturo, diyan eka, doon eka. Samantalang hindi naman nila totoo palang alam. Ngunit merong tapat na nagsasabing, ay hindi ko eka alam. Magtanong po eka kayo doon. Ganyan ang tao. Kuminsan ay mapagpasikat lang ng sarili, kahit hindi naman niya alam, may sasabihin, alam niya. At sa pagkakataon na yun, nasasabihin sa kapwa niya, ganito at ganyan, hindi na nalalaman, nakakapinsala pala. Ano baga ang ibigitura ng Ama? Ang totoong layon ay kabutihan, aalamin ang pawang makabubuti kanino man. Sapagkat hindi mo maaaring sabihin na ikaw lamang ang magaling, ikaw lamang ang mabuti, ikaw lamang may alam. Kailangan nang sabihin mo, tunay na may karunungan ay Ama, at ika'y binahaginan lamang. Kaya upang matutunan ng kalahat-lahatan ang bawat kabutihan, hayagang mong ituran kung saan ka ginagamit ng Ama. Sapagkat huwag mong baluktutin ang katwiran at kalooban niya. Kahit sino pang magalit sa iyo, kung sino ang nararapat ipaglaban mo, siya ipaglaban mo. Sapagkat, huwag mo ipakilalang sarili mo, kundi siya. Sapagkat ang ginagawa mo ay para sa Kanya, at ang gagawin mo ay para sa Kanya, at hindi ka dapat gumawa ng para sa iyo. Sapagkat siya ang pinakikilala mo, yamang lingkod ka, at napag-atasan ng Ama. Kaya naman habang hinahanap mo siya at totoong ginagawa mo ang para sa Kanya, itinuturo niya ang lahat ng para sa iyo. Gayon lamang kabuti ang Ama. At yan ang pawang katotohanan, mga mahal ko. Kaya kung tunay na mga lingkod at mga tapat na lingkod, aalamin ang masakit nga sa iyo ay huwag mong gagawin sa kapwa mo. Sapagkat yan ang pawang katotohanan, hindi maaring ipabor mo ang sarili mo, ibagsak mo naman ang kapwa mo. Kailangan kung kilala mo ang Ama, magmithi ka lahat ay maiangat mo. Huwag may iniiwanan ka't inaapakan at ang gusto mo ay iaangat at itataas mo. Huwag gayon, sapagkat ang layo ng Amay, isa lamang, magkabuklod-buklod ang mga anak niya. Kaya't kung tuwirang ang lahat ay nasa katotohanan, magsasagipan sila kung may nalulumod. Buhay bang Ama? At siyaon ang layon at nasa niya, at mamasdan niya kung sino ang nararapat pakainin upang walang magutom ang tiyan. Sapagkat ang bawat nagpapakain ay binubusog din naman. Yaon ang pawang kaalaman at katotohanan na nasa taong nagbibigay lunas. Yamang ang lunas na yaoy mula sa Ama. Ang may pandinig
ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Katotohanan, mga minamahal ko, ang paghahari ng Ama ay walang hanggan. Mula sa mga taga-Colosas. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. At siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Yaon na nga ang katotohanan. Si Kristo ang larawan ng Ama na hindi nakikita. Sapagkat siya ang may kapangyarihan sa lahat. Kaya't ang tunay na kumikilala sa Kristong ibinaba ng Ama, na naisa sa larawan ang tunay na kalooban at kagustuhan ng Ama, ang nagsasabing kilala ang Kristo, tumatawag sa Kristo, ang pagsasalarawan ng Kristo at pagiging isang tunay na pagsunod at pagtalima, siyang bakas nilang susundan at hahanapin. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Wala namang banal, walang matwid, walang totoo, tapat na tao. Ngunit, ano ang dahilan at natuto ka sa Ama? At paano nagkaroon ka ng karunungan at pag-aatas niya ay nasa sayo kung naroroon ka pa rin sa dating buhay mo? Kaya ipakita mo ang pagsasalarawan sa gawa mo. Huwag doon sa salita mo, kundi sa paglalarawan mo na kung papaano mo sinusundan ng Kristo, yaon ang gusto mo at yaon ang nasa niya para sa iyo. Kaya naman, ang tunay na kumikilala sa Kristong tinatawagang Panginoon ko at Diyos ko, sinasalarawan niya sa sarili niyang pagkatao kung anong nabago at pagbabago sa sarili niya. Buhay ba ang Ama? Kaya nga, sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga nagahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual, ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamaragitan niya at para sa Kanya. At siya ng pamamaraan at katotohanan ng Ama. Lahat ng nakikita sa langit at lahat ng nakikita sa lupa ay siyang may likha. Kaya't kung pagtutunan mo ng pansin, paano nga bang napapausad ang ulap? Paano nga ba napagkukumpul-kumpul ito? At paano napagbabago ito? Naroong kulimlim, naroong masikad ang araw, at naroon naman kay dilim. Naroon din naman kay puti ng ulap, at mayroong kulay abo, at pagdakay umuusad na nawawala at nahahawi, nagkakaroon ng kulay asul ang langit. Ano nga ba ang napagninilayan ng tao? Kung tunay na nakilala ang Ama, hindi nga ba't kapag ito'y napagnilayan mo, mapagtatanto mong itong bagay na ito'y nagagawa ng di mo nakikita, sa buhay mo rin may magagawa siyang hindi mo makikita. Buhay ba ang Ama? Kaya't kung papaano mong pinagmamasdan ang kalupaan, dapat hindi lamang nakatitig ang iyong mga mata, kundi sinusuri mo rin kung tunay ng Diyos Espiritu ay sumasa katauhan ng bawat isa. Sapagkat ito ang taglay, ang karunungang hindi alam ng tao, kaya't nang matanggap ang Espiritu, nagkaroon ng karunungang hindi kayang liripin ng kahit na sino. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, siya'y una sa lahat, at sa kanyang nasasalaysay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Siya ang kaayusan ng lahat. Siya rin ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siyang una sa panganay at tunay na panganay. Ang unang nabuhay na muli upang siyang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Ipinasya ng Diyos na ang kanyang kalikasan ay manatili rin sa anak at inibig niyang ang sandaigdigan ay makipagkasundo sa Kanya sa pamamagitan ng anak. Kung magkagayon at nakilala mo ang anak, batid mong nakipag-isa at nakipag-isa ka sa Ama at anak sa pamamagitan ng anak, dapat nalaman mo na kung hindi sa Espiritu niya, walang buhay ka. Kung hindi sa Espiritu niya, walang liwanag ka. Kundi sa Espiritu niya, walang paggalaw ka. At kundi sa Espiritu niya, di matututo ka. Kaya't nang tanggapin mo ang Espiritu niya, pahalagahan mo. Huwag mong ihambing sa isang bagay na kapag gusto mo'y kukunin mo. At kapag ayaw mo'y iiwanan mo na.
Kapag gusto mong gamitin ay gagamitin mo, at kapag ayaw mong gamitin ay iiwanan mo na. Huwag manahan sa iyo kung anong bagay na kalob sa iyo ng Ama, yaong espiritu niyang hindi nararapat na ipantay sa bagay, sapagkat ito'y mas higit sa bagay. Buhay ba ang Ama? Katotohanan ng sakit tinuturan, ang may pandinig ay nakarinig. Alalaong baga, tinig mo man na kay buti at kay ganda. Kung palalo ka at di mo pangangalagaan, lahat ng nasa mong gawin, lahat ng nasa mong tupdin, di mo namamalayan, napipinsalayaan. Kaya't anuman ang kabutihan na nakamtan, kundi gagamitin sa pawang katuturan, na di namamalayan at di nasisilayan, napaparam ng lubusan, ito'y binabawi ng Amang mahal. Kaya't ang layo niya sa lahat ay ito, pahalagahan yung handog na mainam, upang bawat araw at gabi man ay makinabang sa handog niyang di kayang pagmasdan, subalit mararamdaman. O aking mga mahal, magnilay at magbulay, magtanto na lubusan sa aking mga binabaybay. Alalaong baga, ito aking nasa, lahat ng sa inyo ay nakamtan na gawing marapat, na ito'y pahalagahan, matang maliwanag, malakas na pandinig, masarap na panlasa, upang kung tumakda na ang di na ika'y makakita, nasilayan mo na ang kagandahan nitong Ama. Sa buhay mo'y handog niyang tuwirang nakamtan, yamang siya'y nakilala, wag nang mawawalay pa. At sa tuwina'y pandinig mo'y gawin, itoon mong pakinggan mga banal niyang aral, at namnamin mong ganap at tuwiran, makapanahan na lubos sa kaibuturan ng puso niyo, upang madama Amang nagbibigay ng sigla at ligaya, tunay na kapanatagan. Iyaw nang nasa niya at layon sa tuwina na mata mo, at maghari sa lahat ng sandali. O tao, magnilay at magbulay, magtanto kayo sa lahat ng ito, kung paano ko sa inyo dinidirhing totoo. Inulat ka't sinasambit ang marapat, upang sa inyong lahat natuwirang makikinig, mababatid ang lahat, makakamtan ang dapat. Masusubukan nyo ang sino man sa kapwa nyo, subalit ang Ama'y huwag susubukin ito, hindi nagpapasubok taong mga mahal niya. Kaya't sa pagsubok ninyong nakakamtan, pag sumakitan ninyo, kayo'y huwag masubukan niya. O tao,
minamahal niya. Magbulay at magnilay, magtanto kayong lubos. Sa bawat hain ko't handog ko sa inyo. Pag nilayan nyo, suriin nyo. Mga aral kung totoo ang may pandinig ay makarinig, ang may mata ay magliwanag, at ang may pandama tuwirang makadama. Sapagkat walang nauna na di mahuhuli, walang nahuhuli na di mauuna. Sumainyong kapayapaan at magharing tuwiran, liwanag na sa dulot ko'y hindi mamamatay. Nekaramaneyahana, nekaramaneyahana, nekaramaneyahana. Patotoo ko sa inyo, ganang pagkatao ay di kaya ito. Yaon ang sakit sa tuwin ay hamon ko, upang kung ganang kayo ay nagsusuri ng totoo, masusuri ninyo. Nekaramaneyahana, nekaramaneyahana, nekaramaneyahana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Kung nanlalamig ang iyong pagtitiwala at pananalig sa Ama, sabihin mo, Diyos ko, pag-alabin mo, pag-initin mo ang pananalig at pananampalataya ko. Palakasin mo ang nanghihinang pagtitiwala ko. At kung tapat sa puso nyo, na nais niyong kamtin ito, nasilayan niya at nabatid niya, ipagkakalob sa inyo. At yaon ang pawang katotohanan, mga minamahal ko, sadyang dumaratal sa buhay ng tao, lalo na't sa palagay mo mabait ka na, hiling ka ng hiling, daing ka ng daing, panalangin ka ng panalangin, ngunit di ka diniringgin. Hindi mo naman alam, meron ka pa palang iniisip na di tama, at meron ka palang kapwa mo na galit ka pa, may pinagdarabdam ka pa. O paano sasabihin mo, mabuti naman po ako, Panginoon. Nagdadasal naman po ako, Panginoon. Nasaan ang kabutihan, anak mo? Anak mo. Anak mo, Petra. Anak mo, Pedro. Tanungin mo muna siya kung totoong mabuti siya. Ikaw nga mismo, pinagtatampuhan niya, di ba? Di ba ganon ang dapat suriin ng tao? Minsan oo nga naman, ba't ka nga naman magtataka? Hindi ka na magtataka kung kapwa mo'y nagtatampo sa'yo, kung minsan sariling biyanan at inay pinagtatampuhan. Buhay ba nga ma? Kaya huwag nang katakatak at magtaka ka pa. Buhay ba ang Diyos? Masarap yung kapag sinasabi ay totoo. Huminga nga kayong malalim. Huminga pa ng malalim. Pag halimbawa, isang larawan, ikaw mapagpahalaga ka sa lahat ng larawan mo. Pag nakita mong pinunit yung larawan mo, anong magagawa mo, anong sasabi mo? Ano masasabi mo? Sino sumira ng larawan ko? Diba? Kunwari, ayaw sambahin yung larawan. Yun namang sinasa larawan ng Kristo, hindi naman sinusunod.
Buhay ba ang Ama? Sinisira, inaalis sa diwa, sinisira sa damdamin. Aba, paano mo masasabing sinasabuhay mo ang Kristo't Ama mo? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya mga mahal, ganito lang po yan eh. Halimbawa, nagninegosyo ka. Yung alam mong customer mo, ikinukuha ng kapwa mo. Anong mararamdaman mo? Po. Huwag niyong gagawin nyo sa kapwa nyo. Para di rin gawin sa inyo. Tama ba? Kung ano yung sa iyo, kung sino pumupunta sa iyo, sa bibili sa iyo, bibili dito, bibili doon, wag mo nang tinitingnan ng mata mo. Wag mo sasabihin na, ba't doon ka bumibili? Ba't sa akin di ka bumibili? May right ang tao, may karapatan ang tao kahit siya niya gusto, di ba? Ngayon, kung tunay ka sa Panginoon, abay wala kang isip na ganon. Sapagkat ang sa isip mo, abay babayaan ko na lang kung sinong bumili sa akin. Ngayon kung mabuti ka namang tao, at di ka mandaraya, sigurado, kahit di mo sabihin, pupunta sa'yo. Buhay ba ang Ama? Ganun lang kasimple, mga mahal. Huwag kayong magkasala sa isang halimbawa na sinasabit sa inyo. Sapagkat dito ang kabuuran. Kung tunay mong kilala ang Ama, ang masakit sa iyo, huwag mong gagawin sa kapwa mo. Buhay ba ang Ama? Hindi lamang yung sa pananalita na sinampal mo siya. Ayokong sampalin ako kaya hindi ako nananampal. Maraming pag-uugali ang tao na lihim na hindi nila nakikita, mali pala at hindi tama. Buhay ba ang Ama? Kaya, ang totoong may takot sa Ama, nagtitiwala na lang sa Kanya at nagtitiwalang may magagawa siya at may maibibigay sa Kanya. Buhay ba ang Ama? O sulong, pumunta kayo sa palengke, tabi-tabi lamang ang mga kiosko, ang mga tindahan, di baga. Yung mga tinderang mga walang hiya. Sasabihin doon sa mga nagtitinda, yung namimili, huy, di ka na bumili. Ano ba agawan. Dito ka na bumili. Dito ka na bumili tingnan mo ano ba bibilin mo? Inaagawan. Mayroong taong tapat. May tapat sa kanyang suki. Hindi naman ikaw ang suki ko. Ba't ako bibili sa'yo? Di ba ka? Sino napahiya? Di ikaw rin. Samantalang kung di ka nagsasalita, di wala ka makakaptang ganong salita. Di ba ga? Mga minamahal, ano ba ga ang ibig kong ituran? Ang larangan ng kabanalan ay hindi pakikipagkomersyal. At hindi ito pinapatalastas. Hindi kailangang ipatalastas mo sa kapwa mo tao. Hindi na kailangan magbigay ka pa ng komersyal na sinasabing, maganda ito, mabuti ito. Sapagkat ang Diyos ang magbibigay sa iyo para ikay tunguhan ang kapwa mo tao. Buhay ba ang Ama? Yan ang pawang katotohanan, mga mahal. Hindi mo kailangan magsalita ng laban kanino man. At para lamang ikaw ay magustuhan ng kapwa mo, magsasalita ka ng hindi nararapat para sa laban ng kapwa mo. Hindi dapat at hindi nararapat. Sapagkat sa larangan ng kabanalan, kung ano lamang ang binibigay sa iyo, nang nag-atas sa iyo, siya lang tinutupad mo, siya lang ang gagawin mo. Maliban doon sa bilang pagkatao, hindi ka tutupad at gaganap. Sapagkat wala kang magagawa kung ikaw lang. Kung pang-espiritual na pagtupad at pangkabanalang gagawin, hindi mo kayang gawin bilang tao. Kaya hindi mo gagamitin ang pangtao, kundi ang para sa kalooban at kaloob ng Ama, yaon ang gagamitin mo at siya gagamit sa iyo, hindi siya ang gagamitin mo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya nga ang wika niya, pagpapaalipin sa kanyang espiritu, ay kabutihan ng tatamasahe, tatamuhin mo tao. Ngunit kapag sa isang espiritu ka nagpaalipin, sigurado bulid ka sa impyerno. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Totoo ba ang Ama?
Kaya mga mahal, hindi na kailangan magpropaganda ka para sabihin mo, dumito ka anak ko, maganda ako, maganda ako, maganda ang gawa ko. Sapagkat ang taong kumikilala sa Ama, ang taong nadarama ang Ama, ang taong tapat sa Ama, ang taong totoo sa Ama, hindi man magsalita ang kapwa niya, pinadadama ng Ama kung totoo tapat ang bawat isa. Diyaon ang pawang katotohanan, mga mahal ko, kaya ang pangunahing habilin niya, magpakatotoo lamang. Sapagkat sa pagiging totoo nyo, ang Ama rin naman ang magbibigay ng damdamin nyong dapat ninyong makita at madama. Kaya ang may pandinig ay nakarinig. Kaya sa tuwing na habilin sa mga alagad, huwag kayong magsalita sa kapwa nyo na, doon maganda, halika, doon maganda. Huwag niyong gagawin yan. Sapagkat kayo'y binilang na alagad at binilang kayong mga lingkod, hindi para kayo'y manginganya, kundi para kayo'y gumawa ng isang tunay na halimbawa sa kapwa nyo. Buhay ba ang Ama? At siya ang pawang katotohanan, gumawa kayo ng tunay na halimbawa na nakikita nilang nararapat at tama, hindi man kayo magsalita, ang kapwa ninyo gugusto sa maganda niyong halimbawa, sasama sa inyo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, halimbawa, nagtatayo ka ng negosyo, eskwelahan, magpopropaganda ka niyan. Sabihin mo, puro magaganda, puro magaganda. Pupunta ngayon sa iyo ang mga magulang na ipapasok ang mga anak. Kapag nakita nila yung kagandahan nga, mananahan sila doon. Ngunit, kahit anong pinaganda ng iyong pananalita, at sinabi mo ang propaganda mo'y ganito at ganyan, maganda ang eskwela ninyo, magagaling ang mga guro nyo, ganito, ganito, at ganon at ganyan. Kapag nakita ng mga estudyante at magulang na hindi maganda, sila aalis mismo. Subalit, ang larangan ng kabanalan ay huwag ipantay sa gawang pansanlibutan. Sapagkat ang gawang pansanlibutan, ang kinakailangan ng Ama ay pagiging tapat ng puso at ng isip na di talusira. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Dakila ba siya? Kaya't kung totoo nyo nang tinutunto ng katotohanan at totoo na ang katotohanan ay nasa sa inyo, kailanman ay hindi nyo magagawang kapwa nyo'y akitin at umakit paman din. Sapat na ang Ama ang sa inyo'y umakit at maakit kayo sa kagandahang loob niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ang mabuting pananalita pinasasama ng maisipang diwa. Pinasasama ng masama ang diwa. Pinasasama ng marumi ang kaisipan. Subalit ang malinis ang pag-iisip, kapag napakinggan niyang tamang pananalita, ito'y kanyang pinagbubulay-bulay at pinagtatanto. Totoo lahat pala. Dapat kong baguhin ng hindi ko tamang ugali ng malugod ang Diyos sa akin. Hindi nga ba't gayon marapat? Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Walang pinagkaiba sa palengke. Nakabiti ng mga karne. May mamimili. Ilang kilo eka bibilin mo? Ano ba eka gusto mo? Dito ka na eka bumili. Ayan eka. Sariwang sariwa. Mandaraya pala. Sariwang sariwang nakabitin. At pagkatapos ay nang bumili, pinarte-parte na ko ilang kilo bibilin. At nagmagaling, nagyabang. Ito eka, dagdag ko lang. Ang dinagdag pala'y hilado. Nang iniluto ngayon, nang bumili sa kanya. Bakit ganon ang naging lasa nito? Mabibisto ng magaling magsuri ng karne. Ba't ganon? Itong lasang ito masarap, itong lasang ito ba't ganon? Salbahe ang pinagbilan ko na yan. Hilado pala ang dinagdag niya. Bibili pa kaya yan? Kung magaling siyang magsuri. At kung siya ay tunay na bumibili. At tunay na ito, ang hanap niya ay masarap. Ganyan ang taong totoo.
sinusuri niyang marapat na kanyang piliin at tanggapin. Kahit ano pang sabihin at gawin ng kapwa niya, kung tunay na nasumpungan niyang mabuti, hindi niya ipagpapalit sa hindi mabuti. Ang Ama, kung tunay na nasumpungan ng bawat isa, hindi na ipagpapalit sa masamang espiritu niya. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. At siya ng Ama, hindi marunong manlinlang, hindi marunong manguto, hindi marunong magkunwari, hindi marunong magpaimbabaw, hindi marunong gumawa ng katha-kathang hindi tama, kundi lahat ng kanyang salita, totoo pawa, at ang kanyang gagawin, tama at mabuti at makabubuti sa lahat ng dako, sa lahat ng saglit, sa lahat ng kanyang mga anak, laksama ng bilang, kaya niyang bahaginan ng kanyang kabutihan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, mga minamahal ko, tumitig nga kayo sa bubong. Anong makikita nyo? Palibasay, artificial ang kalangitan na yan. Kumupas, di na napapalitan kung hindi papalitan. Subalit tumitig kayo sa langit, palibasay may buhay. Di ba nababago? Ito baguhin man, mag-iiba man, subalit daratal din ang takda, kukupas pa rin at lilipas. Subalit ang langit, buong panahon man, kung ilang taon kang abutin, kung paano mo siya nakita, may nababago at binabago ang Ama, habang nabubuhay ka, ganun ang nagagawa niya. Buhay ba ang Ama? Ngunit at pasubali, hindi mo nakikitang gumuguhit ang kanyang kamay, na tulad ng nagpipintura. Subalit na iguguhit niya ang nais niyang iguhit. Kaya kung nais niyo siyang makilala at tunay na kinikilala niyo siya, ipaguhit niyo ang buhay niyo sa Kanya. Nang maganda niyang maidibuho at maiguhit ang buhay niyo, sa Kanya kayo sumunod. Siya ang sundin niyo, siya ang pakinggan niyo, at maiguguhit niya kayo ng napakabuti sa ibabaw ng mundo. Sapagkat siyang tunay na nakagagawa ng pawang walang kamalian. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, pakatandaan ninyo, napakagaling mo man sa pagluluto, kung hindi mo bihasang sangkapan at walang takal, na tamang-tama at lapat na pinapantay mo't kinakalos ang iyong mga ititimpla sa pagkain mong ilalagay, maaring kung minsan na tiyempuhan mo yung unang luto mo na masarap at nang susunod na magluto ka na iba ang lasa. Yaon ang patutuo ng Ama, walang perpektong gawa ang tao. Subalit ang Ama, yaong Ama, kahit na ano pang iluto niyang sangkap sa buhay ninyo, hindi niya binabago ang sangkap na ito. Yaon ay ang pagmamahal na tapat niya. Yaon ay ang liwanag niyang totoo at di mamamatay. At yaon ang pagkupkup niya, kanino may di napapalitan. Mga minamahal ko, sumainyo ang kapayapaan. Lamang hindi lahat ay nakakadama. May Diyos ba eka? Sapagkat akala ng tao, kaya lang siya mahal ng Diyos at pinakikinggan ng Diyos kapag pinagpapala. Subalit ang wika ng Ama, kung ang pagpapala nyo ay pagpapalang espiritual, hindi na kayo maraming tanong, hindi na kayo maraming hahanapin, at di na kayo maraming katwiran, kundi kayo susunod sa akin. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya, kung mayaman ka, at dati kang mayaman, ipagpatuloy mo ang yaman mo. Sapagkat hindi naman sinabi ng Ama, ang kayamanan mo ay di ko kailangan, anak ko, kaya isuko mo ito.
sa kapwa mo tao ipamigay mo. Pagsubok lang naman ito kay Sakeo. Ngunit siya unang patuto na wala makatatalima na lahat ay gagawin niya. At hindi nga sinabi ng Ama na hindi lahat ng mahirap ay hindi makapapasok. Walang sinabing gayon sa banal na aklat. Nang mahirap ay hindi makakapasok at ang mayaman ay hindi makakapasok. Hindi niya rin sinabing ang mayaman ay hindi makapapasok sa kaharian niya, kundi napakahirap makapasok ng isang mayaman sa kanyang kaharian. Mas mainam pang makasuot sa butas ng kamelyo ang isang sinulid. Ibig sabihin, mas madali pang magsuot ng isang sinulid sa butas ng karayom. Sapagkat kung maliwanag ang mata mo, matsetsempuhan mo. May lalapat mo at may papasok mo. At kundi nanginginig ang kamay mo. Ang ibig sabihin, hindi sa mga walang makakapasok. Kung mayaman ka at nakasusunod ka sa kalooban niya, at tinutuwid mo, ang landas na matuwid ay tinatahak mo, bakit nga ba hindi ka makakapasok? Sapagkat kilala niya lahat ng kanyang mga anak. Kilalang kilala ng Ama ang kanyang mga anak. Alam niya'y mapagpaimbabaw, alam niyang totoo, alam niyang ganap, alam niya di ganap. Buhay ba ang Ama? Kaya, gayon din sa mahirap. Hindi rin porket mahirap kay papasok ka naman doon. Parehas lang yan, mga mahal. Mahirap ka na nga, wala ka pang modo. Salita ng tao ito. Mahirap ka na nga, wala ka pang pagkilala sa Ama. Paano mo naman kakamti ng paghahari niya? Sa makatwid, ang lahat ng sumusunod sa Ama, maaaring pumaroon sa Kanya. Kaya't ang sinabi niya ay napakaliwanag. Panginoon, nandyan po ang inyong ina at mga kapatid. Sino ang aking ina? At sino ang aking mga kapatid? Kung sinong sumusunod sa aking Ama, siyang susunod. Ibig sabihin, siyang aking ina at kapatid. Sapagkat ang kalooban ng Ama, kung nasusunod ng sino man, pantay na kalooban ng Kristo na mula sa Ama. Kaya't hindi doon sa pagsunod na sasabihin mong, araw-araw akong sumusunod araw-araw akong nakaluhod araw-araw akong nagsisimba, nagdadasal araw-araw ka rin namang nagmumura araw-araw ka rin namang galit araw-araw ka rin namang namimili ng kapwa mo araw-araw ka rin namang di baga? Tao, magpakatotoo ka ng Ama. Suriin niyo ang totoo, suriin niyo rin ang sarili niyo, suriin niyo rin ang gawa niyo nang di kayo nag-isip ng di ano-ano. Buhay ba ang Ama? Kundi ang isipin niyo ay ang totoo. Sapagkat sa totoo, walang makalilisya kayo sa tuntunin ng Ama. Mahal na mahal ko kayo. Tuwirang kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Paano nyo ba sinasabuhay ang kalooban ng Ama? Sinasabuhay nyo ba ito dahil, halimbawa, isang halimbawa lang. Dalas. Ako, Eka, bilisan nyo, Eka, magsisimba na tayo, bilis, Eka. Bilisan nyo, mahuli na tayo, Eka, sa misa. Nagmamadali silang lahat. Nung nakarating sa daan, walang iya ka, Eka, hahara-hara ka dyan, nagmamadali na, Eka, kami para di mahuli sa misa nasaan ang kabutihan mo doon? Tama ba yon? Mga mahal, isang halimbawa lang yan na dapat suriin ng tao. Dito,
Nagmamadali. Ay, hahabulin ka ako sa gawain. Pagdating dito, kaya'y nakitang tahimik yung kapwa, kakalabitin. Ano ba ekang? Dili kaya yung katabi hindi sumagot. Naku, eka, nakakairita naman eka, dito nga eka ako. Ay, eka, ililipat eka ako ng pesto, nakikita ako ni Apo Kunching Diyon. Bakit? Sa tao kayo matatakot. Sa Diyos na hindi nyo nakikita tulad ng nakatala. Kahit uod, alam niyang pumapasok sa halaman. Kaya hindi nyo kailangan magtago kanino man. At di kayo dapat maglihim. Kaya kung tunay ng malinis ang isipan, wala kayong isipin ni anuman. Ni hindi nyo nga maalala si Pedro Chiwan kapag ang Diyos ang nasa inyong katauhan eh. Buhay ba nga Ama? Totoo yan. Palibasa hindi totoo ang nagsasalitang hindi totoo yan. Sapagkat hindi magawa yun. Ngunit oras na ginagawa mo na, paniniwalaan mo kapwa mo na nagsasalitang kayo. Sapagkat siya gayon din. O tao, tama ng kahunghangan sabi ng Ama. Maging isang tapat at totoo na, nang sa gayo'y lumigaya. Sino baga ang nagugulot, nalilituhang tao? Di ba yung hindi mapalagay ang isip niya? Subalit yung mga palagay na palagay at tahimik na tahimik sa gabi at araw man, walang iniisip. Abay, hindi nag-iisip ng kahit na kanino. Pag oras ng kakain, lagpas na pala ako sa pagkain, anong oras na ba? Sapagkat di na maapuhap kung ano man lang tiyan niya, gutom na pala. Dahil sa pagkaabala ng mga salitang banal na dapat ay yun ang pinagninilayan. Paano ngayong mapapantayan ng tao na hindi naman ganun ang ginagawa? O, di ba't ito ang maninira? Kaya may taong talusira. Mga mahal, kung pantay-pantay lang ang ginagawa ng tao at pare-pares lang ang ginagawa ng tao sa paglilingkod ay pare-pares na totoo, lahat ng kapwa nila naglilingkod, paniniwalaan nilang totoo dahil totoo sila. Ngunit kapag hindi ka totoo, ikaw na lingkod, pati kapwa mo nagpapakatotoo, di ka maniniwala. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Magpakatotoo, wika nga ng Ama. O halimbawa, tindera kang hindi marunong mandaya. At may bumili. Sinabi, hoy, doon ka kulang ng 2 guhit. Kung matino kang tindera at may takot ka sa Ama, anong sasagot mo? Ay, huwag ka na magsalita. Baka malaman pakala sinisiraan ko sila. Kung ikay maninira, ay sa akin ka na lang bumili. Madaya talaga sila. Di ba ganon? Ganyan ang tao. Yan ang ugali ng tao. Subalit kung totoong may takot ka sa Ama, at totoong puso't isip mo'y sa Kanya na, abay nakikita mo yung kapwa mo. Abay, wag mong gagawin yan sa kapwa mo. Sa akin man din gawin yan ay ayoko, di ba? Di ba sasabihin mo yaon? Yan ang tama at tumpak na pag-ugaling mula sa Ama. Lamang, kung hindi ka totoo sa Espiritu, di mo maaabot ito. Kaya magbibintang ka at magagalit, mapupuspos ka ng kagkainis. Sapagkat hindi totoo puso mo. Ngunit kapag totoo, Diyos ko, mali nga pala ako. Di ba't gayon ang sasabihin mo? O tao, katotohanan ng tinuturan ko, ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ano ang nakasasama sa tao? Mga kompetensya, paligsahan. Sa larangan ng kabanalan, walang paligsahan. Kaya saan man dako na dapat ay makita'y gawaing totoo at mga gawaing nakikipag-totoo, wala kang maririnig na dapat mali yun. Hindi tama yun. Kami lang ang totoo, sila'y hindi. Hindi mo dapat sabihin yan. Ang totoo lamang ay ang Diyos na di nakikita. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, kaya naman, nang dahil mali ang ginagawa, may pakikitang pruweba ang Ama.
o de lumabas ng pawang katotohanan. Kaya kung anong ayaw mo, huwag mong gagawin sa kapwa mo. Kung anong di mo gusto, huwag mong gagawin sa kapwa mo. Ayaw mo palang inaagawan ka, huwag kang mang-agaw. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ayaw mong sinisiraan ka, huwag kang manira. Ayaw mong ikay hinuhusgahan, huwag kang humusga. Ayaw mong ikay ayaw pakinggan, huwag ka rin gagawa ng di nakikinig sa kapwa mo. Kung ano nga yung ayaw mo, huwag mong gagawin. Kung gusto mo kapag sinabihan mo yung kapwa mo, sumusunod sa'yo, ikaw din sumunod. Sapagkat alam mo, ang di mo gusto ay di mo gagawin at di mo ginagawa. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, yan ang tuntunin ng Ama at tunay na pagbabago bilang Kristiyano. At tunay na ang Ama ang tinanggap niyong totoo, Espiritu Santo, at Espiritu niyang buhay na buhay na di mamamatay. Kaya wika nga niya, mahahabag ka pa nga sa kapwa mo kapag alam mong gustong-gustong magpakatutoy, walang magawa ito. Na ikaw na may kakayahan, sasabihin mo'y ganito, kawawa naman ang kapatid ko. Dapat tulungan natin, magkaisa tayo. Sapagkat upang mailunsad ang katotohanan at patuloy na may paglaban ang Diyos na makatotohanan. Hindi ba't dapat gayon? Ngunit, anong nagaganap? Anong nagaganap sa lupa? Magbulay-bulay kayo. Magnilay kayo tao. Ano ang nagaganap? Saksi ang inyong mga tenga. Saksi ang inyong mga mata. Ngunit kung nasa katotohanan kayo, papakliin nyo ito. Sapagkat ang tinuturo ko sa dakong ito, ibigin nyo ang kapwa nyo at huwag nyo gagawin ang di tama at marapat na ayaw nyong maganap sa buhay nyo. Mahal na mahal ko kayo. At kung ang babasihan nyo naman at ang ipaparatang nyo kay Constancia, bakit ganong manalita? Parang galit lagi. Hunghang ka ring tao, wala kang pandama. Kung babae nga ba at pagkatao niyang mananalita, ganito siyang magwika. Mga kapatid, kala nyo ba? Kasi, ganito at ganyan. Subalit, ang matikas at nagsusumigaw na pinakikilalay Ama, kahit sa ilang dalampasigan, hantungan ng saan man, may gagawad ang tinig na dinyo mapagbulayan. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alala, umbaga, sumainyo ang kapayapaan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya nga't kung kaisa kayo, ang ginamit na pamumuno at pinamuno sa inyo'y tuwang-tuwa kayo kapag nananalita ito. Sapagkat kayong mga napili para sa Kanya ay unang masisiyahan at matutuwa sa bawat binibigkas ng labi niya. Hindi kayo ang mismong hahatol at hindi kayo mismo ang uhusga at lalong hindi kayo mismo ang nakasisira, kundi kayo mismo ang gagawa ng pagkakaisa upang mapakita at mapakilala kayo'y binuklod sa iisa. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. O Ama at Ama nila, tunay nga ang tinuran mo. Ang palagay ng tao'y tama lahat ang ginagawa nito. Ngunit tunay na nakalilirip ay ikaw lamang, kaya't ikaw ang hahatol sa takda nila. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ang mabuti gantimpalay kabutihan at ang makasalanan ay kaparusahan. Yaw ng pawang katotohanan, ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Buhay bang Diyos? Magtaas nga po ang kamay na may sinabi si Apo Kunching na, "Hoy, dito kayo. Magpunta kayo dito." Magtaas nga po ang kamay.
Sige nga po, magtaas kayo ng kamay. Kung may sinabi sa inyo, isama na, dito kayo. Dumito kayo. Meron po ba? At tatanong ko lang sa iyo kung kailan yon. Bakit? Sapagkat pinaniwalaan ko yung sinabi ng Panginoon, di mo kailangan anak na maganyaya, kundi ako ang magpapahatid sa iyo. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Mga mahal, huwag kayong maging masama ang pag-iisip. Wala akong pinatatamaan. At lalo wala akong iniisip na masama. Kayo na ang nagkakasal at kayo na rin ang madala kung may iniisip kayong hindi totoo para sa inyo. Sapagkat, ano man ang binibigkas ko sa harapang ito, hiniling ko sa Diyos yun. Kung ano ang nararapat ibigkas niya. Sapagkat siyang manguna, huwag ako. Dahil wala akong alam, wala akong karunungan. Ngayon, kung sa mga sinasabi ko po, ay may mga nagsasabing nagpaparatang ako, natatawa lang po ako eh. Natatawa lang po ako. Totoo po, natatawa lang ako. Kaya kayo po, natatawa lang ako. Ano po? Natatawa lang ako. Kasi po, ba't ako magagalit? Wala naman dapat ikagalit. Ano po? Kaya sa inyong lahat, sumainyo ang paghahari ng Diyos. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Kaya lang nga namang, katulad nito, hindi mo pa man binubuksan, nabubuksan na. Ay kasarap. Oh, kainin mo nang mawala ubo mo. Eka, nakakaubo yung matamis. Subukan mo kumain. Reverse psychology yan eh. Iba yung talino ng Diyos sa tao eh. Ito po huwag nyo lang gayahin at baka mapasama yung pakakainin nyo. O kung gusto mo naman gumaya, gumaya ka. Di po ba? Ito po binalik eh. Kaya nakilala ko ang Diyos na talagang iba siyang kumilos eh. May dumating po, namamalipit. Ang sabi niya, anak, pakainin mo kaya ng saging na berde. Cecilia, ikuha mo siya ng saging na berde doon sa tindahan. Kinuha. O, kainin mo kaya ito. Kain. O, kain. Kinahain. O, masakit pa ba eka? Ay, ba't nawala po? Di ba kumain ka ng saging na berde? Yan ang kinasakit na sikmura mo, nalamigan ni eka. O, yan eka, linagyan ko uli para mawala. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Sabi ko, Panginoon, paano nangyari yun? Aya, kata-kata ka ba, Constancia? Ba't ka nagtatanong sa akin? Pero sabi po nila, demonyo ako. Luka-luka ako. Kaya nagdadalawang isip pa rin ako. Bahay, sabi nila, demonyo ako. Luka-luka ako. Ayoko na. Ayoko na. Eto na po. Sige, linis. Eto na yung garahe. Eto na yung garahe namin. Dati na yan eh. Ngayon kaya lang medyo mababa ng konti tinambak. Nakaupo sila rito, yung mga pasyente, pasampu-sampu lang nung una palima-lima, paila-ilang piraso. Sabi ko paano kayang makikilala gawain ito? Paisa-isa, padala-dalawa. Sabi ko, Panginoon, wala po bang oras naman? Kahit anong oras ay gusto nila, ako susunod. Magbata ka anak, hanggang sa idatal ko yung oras. Totoo po yan. Walang oras. May hating gabi, may madaling araw, may bagong gabi. Bay, kung kailan ka pa nga nakapaghilamas, eto po. Nakahilera na sila, no? Pumasok si Pilar David Arceo. Sino yun? Dani Conche. Hindi pa tumatag na nga po Conching Ay anak, may pasyente na eka.
Ano naman po, pauwiin nyo na po sila. Luka-luka pala ako. Tapos sasabihin nila, luka-luka, demonyo, luka-luka, demonyo. Ayaw ko na po. Ayaw ko na po. Kiss-kiss, sige, kiss-kiss lang tayo, kiss-kiss. Maglilinis na lang ako ng bahay ko, makakapala pa ako. Anak, lumuwal ka na. Ayaw ko na po, ayaw ko na po. Maglilinis na lang ako ng tiles. Sabi ko, ade, eto po. Pasubali ko sa iyo, anak, lumuwal ka na. Ayaw ko na po, patawarin mo ako. Ganyan tayo kasutil. Sapagkat di natin kilala yung nilalabanan natin. Di po ba? Hindi ko po ito pinagyayabang sa inyo, kundi upang pagnilayan ninyo. Aba, luka-luka ba ako? Para gawin ko ito. Kaya wag mo akong sabihin luka-luka. Okay lang. Ay, hindi na sa'yo ito. Sa kanya. Para mawala na yung masakit mo. Eto na. Gusto mo pa? Bay, mamaya naman baka hindi na tama yun. Ganito po. Nasaan na po ba tayo? Lumakdaw na naman. Luka-luka. Luka-luka, no? Luka-luka. Yan po ang naging resulta ng kalukahan. Kayo ngayon, luka-luka rin. Yan po. Yan po. Ang tinanim na luka-luka, nagbunga ng kalukahan. Kaya kayo, luka-luka na rin. Loko-loko. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, ang sarap po pala. Napakasarap pangalan ng luka-luka. Napakasarap pangalan ng demonyo. Kaya huwag kayong magagalit. Kapag kayo pinagsasabihang luka-luka, huwag niyo po akong tularan. Noon. Pero kung talagang luka-luka kayo, ay talagang dapat pagamot ka. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, napakabuti ng Ama. Isa-isa, lima-lima, dala-dalawa. Naku, kung ano-anong mga pinagsasabi ng tao. Anong sabi nila? Sa simula lang kayan. Kahit ang demonyo nakapanggagamot kaya yan kay kampo ng demonyo. Meron ba namang paniniwalaan mo yan, yung doktor. Kung yung doktor nag-aral na, hindi pa nakakapagpagaling kumisan, siya pa walang karunungan. Kano kasakit yan? Pero ba't di ako nasaktan? Kung nasaktan ako, sugatan na ako. Pero salamat sa may wala ako sugat. Sila may sugat. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, sabi nga, hanggat di mo nararanasan ng madapa na nagasgas, di mo alam kung ano yung gasgas. Habang hindi mo nararanasan ng nataga ng daliri mo at nahiwa, di mo naranasan kung paano ka nataga. Subalit, kapag dumudugo na yung kamay mo at nataga ka, hahanap ka na ng gamot. Kapag nadapa ka at nagasgas ka at nagdudugo, nahanap ka na ng gamot. Yan ang gawin nyo. Kung kayo sinasaktan ng kapwa nyo at nagdurugo ang puso nyo, paggamot nyo sa Diyos, mawawala lahat yan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Hindi yung hahanap ka ng gamot sa kapwa mo, panibagong kapwa mo, daing ka ng daing, sambit ka ng sambit, sinisiraan mo kapwa mo, lalong dadagdagan ang sakit mo, kasi lalong dumadagdag kasalanan mo, sa Diyos ka magpagamot. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Totoo yan. Mga minamahal, hindi ko kayo nililinlang at di ako nagsasalitang di totoo sa inyo. Buklatin nyo sa banal na aklat. Kung nasasaktan kayo sa gawa ng kapwa nyo, sa Diyos kayo magsumbong. Sa Diyos kayo magsalita. Huwag sa kapwa nyo. Dahil kung kapwa nyo ay hindi totoo, maaaring sa inyo, magsalita lang din ng hindi tama, turuan kayo ng hindi maganda. Subalit, kapag natagpuan nyo'y parehas na may takot sa Ama, magtuturuan kayo ng mabuting pag-uusap. Hindi yung pagpapalungi mo pa yung kapwa mo. O hindi ka ba sa impyerno niyan? Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, hindi po ako galit Kaya lang di ko rin alam ba't nasisigaw ako Pero hindi po ako galit O galit ba ako? Hindi ako galit. Sabi nila. Kaya po, magpahinga ka naman. Nakakapagpahinga ako, kaya nga sarap Eto, nakapahinga na ako. Salamat sa inyong lahat. Mabuti pa kayo.
Hindi nyo tinatanong, saan nila kinukuha yung pangkuryente? Saan nila kinukuha yung, salamat sa inyo, ano? Babuti pa kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Alam nyo po, ganito lang yan eh. Kung hinahanapan nyo po kami ng ano, at kung nag-iisip po kayo, naghahanap kayo ng resulta, baka mayroong kami tinatagong lihim na sinisingil-singil at kami ay ganito, manaliksik po kayo. Gusto nyo matulog kayo sa amin gabi-gabi, kahit araw-araw. Bantayan nyo po ako, no? Bantayan nyo rin siya. Bantayan nyo sila. Tapos bawat nagpalista ron, bantayan ninyo. O kaya, tanungin nyo lahat ng katabi nyo. Tanungin nyo lahat ng katabi nyo. Ane, salamat keka, ane. Salamat keka, sabi ng tao. Ba't kaya nagpapasalamat eka? Siguro eka, marami nang natanggap yun. Ay sana nga, para yumaman na kami. Bukas po, magpapagawa na ako ng hulugan. Ano? Magpapagawa na ako. Lalagay ko dito, tatagalugin ko at English. Donation box, abuloy. Para may pagparti-partihan kami ng mga alagad. Kawawa naman po kami. Gusto nyo puro na lang kami himod ng dumi nyo? Ba't kami hindi na magpapabango? Sabi ni Satanas. Sabi naman ng Panginoon, tama anak, sige, sabihin mo yan. Kung minsan po may karapatan kaming magpaliwanag. Sapagkat si Pablo, sabi nga ni Pablo sa kanyang banal na aklat, sa kanyang kasulatan, wala ba akong karapatan na ipahayag ko ang sa aking katwiran? Ngunit hindi ibig sabihin na ako'y nangatwiran, nilulusot ko ang aking sarili. Abay, hindi ko ilulusot ang sarili ko. Kung gusto niyo magparatang kayo ng magparatang, tatanggapin ko. Sabi nga ng kasulatan, ano? Kayo po, hindi ako magpapalusot sa sarili ko. Kung gusto nga ninyo, bantayan niyo ako eh. Baka pag sa misyon ay may sobre-sobreng tinatanggap ako lihim, hindi ninyo nakikita, hindi niyo isang araw. Naku, baka kaya pag nakabili ako ng isang sasabihin ni Rick, isang kinuha kahirap ng buhay namin. Napakahirap po ng kalagayan namin. Sabi ko nga, Panginoon, mabuti pa nang di ako naglilingkod. Pag may binili ako, hindi ako sinusuri. Ngayon, pag nagpunta ka ng SM, nakapag-SM. At saan kaya nga ako mga pera? Kaya kung pakikinggan po namin yung mga anak namin, sasabihin na namin oo nga anak, ba mama? Nakakayak naman. Pero ayokong umiyak. Ayun pinatawa ako ng Diyos, nakakita ako ng Aita. Hindi ako natuloy umiyak. Buhay ba ang Ama? Buhay lang ang Diyos. Lagi niyong tatandaan. Buhay ang Diyos. Meron pang mga tao, kunwari nagmamalasakit sa'yo, hindi naman pala. Di ba? Nagmamalasakit ba? Chinichismis ka? Diyos ka? Kasinungaling. Kasarap dikdik. Pigilin niyo po ako at pag hindi ako pigil po, magbilang tao ako eh. Hindi po, masama yun. Sabi ng tao, hindi po ba? O kayo, nakakatawa kayo. Masaya Masarap po, di ba? Kumisan, pinababayaan ng Diyos na magbilang tao tayong magbahagi, pero huwag tayong lalagpas. Huwag tayong sumobra. Na yung pagnanalita natin hindi natin nililimi. Hindi na pala totoo sinasabi mo, sige ka pa ng sige, arya ka pa ng arya. Kaya nabali tuloy ang anong pangalan sa Manibela? Kambyo! Tuloy! Nahamali ng kambyo! Buhay ba ang Diyos? Ang minamahal, napakabuti ng Ama. Ay, salamat sa Ama. Magsasample lang po ako. Takay ni Pa, tindig ka. Sasample ko po siya. Noon ang panahon. Noon at ngayon. Ngayon at ngayon. Noon at ngayon. Ito po kasi, salamat nandito ka. Oo, lagi ka namang nakikita kita. Salamat, mahal mo ako. Pero nag-aaway po kami ni Rick sa dating buhay ko. Tsahig ko yan, Lagi po.
Yan po ang totoo. Magpakatotoo po tayo. Wag po tayo sinungaling. Wag tayo mapagkunwari. Kunwari nagbago tayo, hindi naman pala nakakaya sa Diyos. Pag talaga nagbago tayo, talaga nagbago. Yung noon at ngayon, baguhin. Ang iba na, no? Noon at ngayon. Iba po katwiran nito. Namatay ng Lunes, ilibing ng Martes. Sabi ni Ren. Wakas ng Biyerkules. Minsan po hindi ko nakukwento yun. Yun na lang ginawa natin. Baka kala nagyayabang ako. Minsan po ano ka ako kinukwento mo? Sabi ko, kahit ka ako, tsarada ka Hindi naman ka ako totoo sinasabi mo. Ba't di kita ka ako susugur? Kabait ng Diyos, ano pa? Buti na lang, binago ako. Hindi, hanggang ngayon nanunugod mo. Ikaw rin nagbago. Ay, kabuti ng Diyos, nagbago ka pala. Buhay ba ang Diyos? Salamat naman. Bakit nga po? Totoo po, nagbago siya. Dati laman ng karsada yan. Kaya sinusugod ko Chismosa ka ako. Ano? Magalit ka ba? Huwag kang magalit, totoo papakatuto, di ba? Ganon lang ang buhay. Ano po ang ibig sabihin? Sabi ko sa kanya, matanda na ang buhay. Kailangan magpakatotoo na. Kung, ayan, pay, dasal-dasal, tapos di naman nagbabago. Abay, pag namatay, katir kang mata mo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ang minamahal, kailangan po totoong pagbabago. Huwag po tayong nagkukunwari sa Diyos. Alam naman po ng Diyos yung puso natin Magsinungaling ka na sa bata, wag lang sa Diyos. Tama po ba? Pero kung ikaw naman ay totoo sa Diyos, yung sinasabi mo kasinungalingan sa bata, halimbawa, tinanong, nanay, may pera ka ba? Wala. Lagi na lang kang wala. Pero nagtetongit ka naman Buhay ba ang Diyos? Wag po ganon. Mga minamahal, kasarap magkwento ng totoo. Masarap magbahagi sa katotohanan. Subalit kung alam mong hindi naman nararapat at hindi na tama, huwag ka nang magdawit pa ng kapwa mo. Ang sarili mo na lang. Kung di ka masiyahan na hindi nagkukwento, di kwento mo yung sarili mo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Bakit po? Sadyang napakahirap. Napakahirap. Para nang sa gayon maging masaya, maging payapa, kahit na may dinadala ka, kahit mayroong problema, kahit hindi pa tapos ang problema mo, hindi mabanag sa iyo dahil ang Diyos na pinakikipagtotohanan mo, hindi pa sisikipin ang dibdib mo. At hindi ka palilituhin ng isip. Kaya paghiga mo, sabi mo, may katabi ka pala, lumilipad yung laway mo. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, napakabuti po ng Panginoon. Wala kayong alam, pinagmasdan lang kayo. Tingnan nyo kapag ang kwento'y pang tao, maraming natatawa. Tuwang-tuwa po kayo, no? Pero kung ang kinuwento lang para kay Kristo, sabi nyo niyan, kasi di naunawaan. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, sadyang napakagaang unawain ang salitang tao. Ngunit ang salita ng Diyos, ang nakakaunawa lang at makakadama nito, yung nasa banal na Espiritu. Unawaan nyo na po ba? Kung ba't nagkwento? Yan ang totoo. Kailangan mayroong kang basihan. Hindi ngayon pinagkwento si Hapo Kunching para kayo magtawanan lang, kundi para pagnilayan ninyo, kapag kayo ay nasa pagkatao, maraming tawanan. Kapag nasa banal na Espiritu, marami ang nalulumbay. Sapagkat yung di totoo, galit na galit, wala namang ginagawa, ang kapwa niya nananahimik, walang alam, dinadamay. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ganyan ang buhay, kaya ang sabi niya, baguhin na, magbago na. Hindi po ba yan ang nakatala sa banal na aklat? Magbagong buhay na kayo. Ulitin po ba nating basahin? Magbagong buhay na. Masakit pa ba?
O, paano nalilibang ka? Ganun lang ang buhay niya. Ano? Di po ba? Subok. O, ikaw ba? Tumayo ka nga. Ano sagot mo ngayon? Magaling ka na ba? Magaling na ba? Magaling ka na ba? Tinanong ka rin uli, magaling na po ba ako? Pero ngayon, iba na sagot niya. Sino ngayon ang nagpagaling? May ginawa ba si Apo Kunching sa kanya? May nakita ba kayong binawa sa kanya? At ikaw, may ginawa rin ba sa'yo doon sa banyusan? Di ba binusan ka lang ng tubig? Dito may ginawa ba sa'yo? May pinainom ba sa'yo? Di ba wala naman? Yan ang Diyos. Kumikilos ng di nyo, nakikita. Kaya, paano sasabihin yun? Sige, kung wala bang ginawa ang Ama na ganitong gawain, lahat ba ng tao may pamamaraang magagawa sa buhay nila? Wala, di ba? Sulong, pasaksakan mo yan kung nakukulang patay ka. Ay, wala po ako ibig sabihin nun. Subalit magbulay-bulay kayo. Magnilay-nilay kayo. Mga minamahal ko, titigan ko nga kayo bawat isa. Nang mapatakbo na yung gigil na gusto kong sakalin eh. Hindi kayo, yung gusto kong sakalin. Yung pag nakita ko, sasabi ko sa kanya, sasakalin kita eh. Gusto mo? Tingnan ko nga. Baka kasama nyo. Ayan o kaya tinitingnan niya, Ana. Ay, umuwi. Sabi ko sa'yo eh, mga minamahal, ano po ba tinitingnan niyo, Apo Kunching? Ba't ko sasabihin sa'yo? Chismoso kayo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Sige nga. Hoy ka. Yan, magsaya kayo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Wala akong nakita, tumakbo. Pero sigurado pag uwi nyo, bahala ka. Mahuhuli rin kita. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Yan ang pawang katotohanan. Sa isdaman, maraming nagbibilmit. Merong pinupuntahan ng isda ang kanyang bilmit. At meron namang lumiliswag-liswag, hindi makahuli. Sabi niya, wala naman. Titingin sa katabi. Ba't ikaw Hoy, ba't ikaw nakakuha ng nakakuha? Hindi lang yan. Kang na ito. Tingnan ko nga yung aking ginanon. Nandito naman kay bulate ko nila gaya. Ano kaya ginugusto? Lumipat. Hoy, ano ba yung pinangmimingwit mo dyan? At ikaw kuha ng kuha. Tingnan mo nga, wala namang ginagawa yung katabing namimilwit, hindi naman nakikialam sa kanya dahil inggit na inggit. Tinanong, buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, ano ibig sabihin yan? Kumisa ng tao, sa inggit nagpupuyos ang dibdib. Nagpupuyos ang isip. Ano ba yung pamamaraan ni Re? Ano kaya yung nagiging pamamaraan ni Re? Tandaan ninyo, kapag ang Diyos ang namamaraan, hindi kayang tularan. Kaya kahit tingnan mo ng tingnan yung kapwa mo na hindi naman sa'yo, ibinibigay ang pamamaraan, wala kang magagawa. Kaya
kung ano yung pamamaraan ng Diyos na binigay sa inyo sa bawat isa, ay matuwa na kayo. Huwag nyo nang hanapin yung hindi na ibibigay sa inyo. Sapagkat kung anong nasa inyo, masaya na kayo, di ba? Dapat maligaya na kayo. Ngayon, dahil nakita ng Ama, kontento na kayo sa lahat ng nakamtan ninyo at di nyo sinusuri yung sa kapwa nyo, abay isang araw ganyan lang kayo, masaya na. Buhay ba ang Ama? At kung kailan na hindi ka man humihingi at hindi ka naman nang nunuri, doon binigay ng Ama yung higit na nakakatuwa sa buhay mo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ngayon, kung mabubuti ang puso nyo, mabubuti ang isip nyo, kapag nakikita nyo yung kapwa nyo, ay, kakatuwa naman si Maria. Nakabili pala ka ng magandang tricycle. Salamat naman at pinagpala siya ng Diyos. Pero kung naiinggit ka, saan kaya kumuha yun? Di ba? Anong uri ng tao at pagkataong ganitong pag-uugali? Masusumpungan mo ang Diyos sa ganyang pag-uugali? Hindi. Kahit kailan na hindi mo masusumpungan ang Diyos sa ganyang pag-uugali, sapagkat iba ang ugali ng Ama. Mabuti, mapagmahal, at ang kabutihan niya ay walang hanggan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya, may dala ka. May sumalubong sa'yo. Ay, hindi para sa'yo ito. Mayroon akong para doon bibigyan. Oh, may habagin ka ba niyan? Maawain ka ba niyan? Kaya nga sumusalubong sa'yo, gusto niyang magkaroon pero sasabihin mo, ay, hindi ka bilang. Hindi ka kabilang. Bakit anak din siya ng Diyos, diba? Ba't mo alam pahiya? Ba't mo ginagawang mamahiya? Di manahimik ka na lang kung hindi mo siya gustong bigyan. Ba't sasabihin mo pa, hindi ka kabilang? Ang mahal, lahat ng tao'y kabilang sa sandaigdigan. Lahat ng tao'y kabilang sa kanyang kapamunuan. Lahat ng tao'y kabilang sa kanyang pagpapala. Lahat ng tao'y kabilang sa kanyang minamahal. Kaya ikaw na tao, huwag kang mapanghamak at mapangusga ng kapwa. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kung ayaw mong bigyan, sabihin mo na lang, pasensya na, kasi bilang na bilang ito hindi pa ito para sa iyo. Siguro para sa iyo, pero dahil talagang mahabagin ka, sige na nga, kakaawa ka naman eto, paparti kita kahit konti. Hindi ba dapat gayon? Hindi yung, ano naman, kung masaktan ka. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, ang lahat ng tamang pag-uugali ay ginagawa sa lupa ng Ama. Subalit ang tao ang lumilis siya sa mabuting pag-uugali. Gawin nyo ang tama at tumpak na siya'y pakinggan at makinig kayo sa Kanya, hindi kayo malilis siya sa mabubuting pag-uugali. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Oo naman, kagaling-galing mong magsalita, kulang ka naman sa gawa. Mahirap din yan. Kailangan kung ano sinasabi ng bibig mo, kaya mong gawin sa kapwa mo. Kaya huwag mo sasabihin, kaya kitang buhayin. Baka subukan ka ng Diyos. Ano mo mabubuhayan? Tao ka lang. Ngunit kapag sinabi mo, manalig ka, kaya kang buhayin ng Diyos. Sigurado pinanalig mo sa Kanya, sigurado inasa mo sa Kanya, sigurado binigay mo siya sa Kanya. Subalit ikaw, tao ka lang. Huwag mo sabihin, kaya kitang pagalingin. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Ang tao ay tao, magbulay magnilay bilang mga tao. Pagpalain kayo. Pasok kayo.
tubig. Hindi ko hiningi ng tubig. Ang sabi ko, tubig ang nasa tiyan niya. Huwag kang mahiya. Mabait kang tao. Kaya sumunod ka na agad. Danong. Balo mo naman dito, liwari. Danumingikit ko. Anya, sinabi ko, danum. Ay, marunong pala kang magkapampangan siya po, Panchay. Ay, hindi na pwede, kahit maghingi ka pa. Ay, meron ka na. Nakapaikot. Oh. Di pwede ito. Gatas ito. Sa kabila ng tawanan, pagdakay tahimik naman, ano kayang susunod niya? Sigawan naman. Sumainyo ang kapayapaan. Yan ang katotohanan, mga minamahal ko. Kung ganang pagkataong nagmamasid sa inyo, paano sasabihin may tubig ito? Ay, buntis ka. Sabi ng mga taong dumarating kay buntis. Kalaki ka ng tiyan. Kalaki ng tiyan. Buntis ka. Yaon ang patotoo ko sa inyo na mula pa kanina, binabaybay ko ng dapat at marapat na pag-uugaling masumpungan ng Ama na mamasdan sa inyo. Kaya't kung sasabihin nyo lamang, nagbago ako ngunit hindi pa, para nyo na lamang dinaya ang sarili nyo mismo. Kaya't gawin nyong marapat kung anong sinasambit nyo, masilayan nga niya itong totoong totoo. Nang sa gayon kayo rin mismo ang masyan at makinabang, kaaliwan ng puso nyo'y damang-dama at di alingas-ngas ang isipan. Patag na patag at walang iniisip kanino man, sapagkat ang Ama ang nangingibabaw. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang. O ngayon, di bagat pinasimulan ko ang kwentong, iisa, lilima, sa 10, subalit kung ang nagbigay, ang naglilikom at nagtitipon, may magagawa bang tao ka lang na hindi higit na magagawa nang sa'yo'y bumuhay? Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan, subalit sadyang ganyan ang buhay ng tao at pag-uugali ng tao. Kapag bilang tao, taong pag-ugali ito. Kahit ano pang magandang ginawa ng kapwa-tao, at sinagip na kahit buhay nito. Kapag pinagpalit sa bagay ito,
walang silbi lahat ang kabutihang ginawa at pinakita ng kapwa-tao. Kaya tao, dito namamatay ang tao sa pag-ugaling pagkatao. Nang maparusahan ng Ama, higit sa pignananasahang kagagalak niya, dusa palang kapalit at kahulilit sa bandang huli. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Ang layon at nasa ko, liwanag ay kantinyo, nang masilayan niyong marapat at gawin niyong tama ang tumpak sa inyong lahat. Pagpalain kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya dahil buhay ang Diyos, alam kong may magagawa. Nalaglag, lalanggamin nyo, kunin nyo ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Marami umangkin at tanggapin. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Marali umangkin at tanggapin. Alam may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang pati sa inyo, aking bigyan niyo sila. Mahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manali umangkin at tanggapin. Alam kong magawa ang Ama.
alam kung magagawa. Oh, bigyan mo sila ha. Oh, halika. Pagka ikaw na manalik ka na, bawat araw ako sa inyo may nakala. Tumayo ka nga. Mayroong magandang mangyayari. Takbo nga kayo ngayon sa inyo. Aking mga minamahal. Huwag kang lumuha, anak. Tigibin mo ng pagtitiwala ang sarili mo. Alam ko. Hanggang dyan ang tubig. Tubig lahat dyan. Tumayo ka nga. Sige nga, maglakad ka. Maibsan man lang ang sakit ng paa mo. No, sige, makitatlo-tatlo ka na sa kanila, gumitna ka. Sige. Una kayong dalawa. Isang balik pa. Kamusta ka na? Sige po ka. Sinidlan ka ng tubig eh. Paalis mo sa kanya. Pag di niya inalis yan, sa kanya ko sisilid. Lumaban ka. Magtibay ka. Kaya mo lumaban. Mayroon kang buhay na ama.
Di ka naman dating ganyan. Alam ko. Kunwari, nagmamabuti sa'yo, hindi naman. Ganyan ang tao. Paano nyo makikilala kapwa nyo? Pagkatapos sa makamakin yung gawain ito. Mabilis ang pangyayari, di ba? Kahit sakit man, hindi ora-orada pagdaka ganyan. Yan ang kinukwento ko sa inyo kanina. Wala pa siya rito, alam ko na. Ano ngayon ang palagay nyo? Nagyayabang ang babaeng ito? Bakit naman pagyayabangan kayo? Ano namang malay nito? Ano bang magagawa niya? At anong malay niya't nakita? Tao, sumuri kayo ng sinusuri nyo. Maglimi kayo ng pananalita ninyo. Baka lahat ng sinasabi nyo ay magbalik sa inyo. Sapagkat kung di naglingkod ang babaeng ito, di niya dinanas sa mga ganito. Ngayon ang patutuo ko sa inyo ito. Sinong kinakalaban nyo? At sinong hinahatulan? Siya ba bilang tao? Sumayin nyo ang kapayapaan. Mga minamahal ko, malawak ang daigdig. Maraming gubat. Walang patid ang dagat. May burol. May mga bundok at patag. Ngunit iisa lang ang lumikha niya. Subalit ang kasamaan ay di niya nilikha. Kaya kayo magpakabuti nang manaig sa inyo'y kabutihan. Naunawaan mo ba? Kabutihan lang ang kailangan para gumapis sa kasamaan. Huwag yung kunwari lang. Magpakatotoo kayo sa kabutihan. Sapagkat ang kabutihan ay kalasag ng kabanalan. At ang nagtataglay niya ay iisa lamang. Kahit kayo ay magnilay at magbulay. Kaya di ka dapat natakot at naduduwag. Labanan mo yan. At lumaban ka. Sa papaanong paraan, di ka mananaksak. Kundi ang Ama ang siyang sibat at kalasag. Kaya sa kanya ka humawak. Wala akong gagawin sa iyo, kundi mangusap. Ngunit sinambit ko na ang marapat. Mahal na mahal ko kayo. Gusto nyo ba'y makitang tumulo ang tubig dito? Di ko gagawin. Ngunit kung tapat ka, makikita mo, luluwal sa iyo yan. At makikita mo rin, matutuklasan mo kung sino. Sapagkat sa ginawa niya, may magaganap din sa kanya. Yan ang sinasabi ko sa inyo.
Kung wala kayong nasang masama sa kapwa nyo, anong may gaganting masama sa inyo? Subalit di nyo nakikita kinakalaban nyo. Kaya huwag nyo masamain at pahamak ang kapwa nyo. Sapagkat ang walang laban, may kalaban kayo. At siyang lalaban sa walang laban. Yung aking pinagsisigawan kanino man. O tao, magbulay-bulay kayo. Magnilay kayo. Sumayin niyong kapayapaan. Halihera kayo maleya. Hachakaramo eleya. Leleya leya leya. Nakaramaleya. Nekarameneya na. Humayo kayong taglayang galak at matigim ng liwanag. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Ganang pagkatao'y di tutup din ito. Ganang katauhay di gagawin ng lingalingahin kayo. Ngunit ako bilang binabaling ko lang ang ulot mata nito. Patotoong gamit ko'y pagkatao. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo. Haleya karamaleya. Haleya haleya karamaleya. Nekarameneya hana. Nekarameneya hana. Nekarameneya hana. Ay, buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Sa inyong kabutihan, kakamtin niyo ang kaloob ng Ama. Kaya gawin niyo yaon nang makinabang kayo sa Kanya. Sapagkat siya ang pugad ng kabanalan, ugat ng katotohanan, at liwanag na walang kamatayan. Pagharian kayo. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Sumayin niyong kapayapaan, mga minamahal. Ikaw ngayon nakahawak sa iyong computer na turingan. Huwag kang lumuhat malumbay sa iyong nararamdaman. Pagtiwalaan mong may gagawin ng amang mahal na habang ikay nabubuhay, paatag na kamatay ay iyong kamtan. At panaligan mo, maibsan ang iyong masasakit na turingan. Sapagkat mapalad ka pang malayo man ay malapit sa aking damdamin. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, ang may pandinig ay nakarinig. Ang may mata ay nagliwanag. Magningas kayong parang apoy na naglalagablab. Sa pag-ibig ko'y malubos ang pagtanggap. Sapagkat kung di ko ito pabibigkas sa katauhan, paano ito maluluwal? Kung ganang hahanapin nyo lamang at di nyo maririnig anong patotoo, ako ay buhay. Sumay niyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal.
buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Dakila po ba ang Diyos? Mga minamahal ko, may bukas pa. Tayo ka nga sa inyo. Sakit pa ba? Konti na lang, lumakad ka pa. Buhay. Huwag damdamin ang kasawian. Patuloy na lumaban hanggang magtagumpay. Ama ay tuwirang sa inyo'y mananahan. Kailanman di lilimot, di kayo iwan. Buong buhay kayo'y aarugain at di kailanman sa kanyang pagmamahal. Kayong lahat ay makinabang. Nagkaramaniyahan panaligan mo, malusog na sanggol ang iluluwal mo. Kailan pa man nagkaramaniyahan amang mahal. Sige, mag-ihi ka ng mag-ihi. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, ay kay buti ng Diyos, dakila ang Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Oh, nakinabang na ba kayo sa Diyos? Mahal niyo ba ang Diyos? Masaya ba ang Diyos? Masaya ba kayo? Tayo na, uwi na tayo. Pasensya na po, may gawain pa kami.